Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Sa oras pong ito sa ating FIC 1 series ay pag-uusapan po natin ang iyong pinagmulan. Saan ako nagmula? Pag-uusapan po natin dito ang ating pinagmulan na siyang saligan po ng ating pamumuhay. Sa paksang po ito, meron po tayong tatlong bagay na dapat po nating mapag-usapan. Una po, ang ating pinagmulan. Saan nga po ba tayo nagmula? May lumikha po kaya sa atin o wala? Sino kaya ang lumikha sa atin? Sa ikalawang yugto po, pag-uusapan po natin ang ating pagkakawalay. Ano kaya ang nangyari at bakit po natin pinag-uusapan ang ating pagkakawalay? At sa ikatlong yugto po ng ating paksa ngayon, pag-uusapan din po natin ang ating pagkakatubos. Ano na po ba ang nangyari sa atin? Ngayon po, pag-usapan po natin ang ating pinagmulan. Saan nga po ba tayo naggaling? Sabi po sa Genesis 1:26 hanggang 27, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ano po ba ang mapupulot natin sa binasa po natin? Una, ayon sa salita ng Diyos, ang tao ay nagmula sa Diyos na siyang lumikha ng lahat. Ang Diyos po natin ang lumikha ng lahat ng bagay sa kalawakan. Ginawa niya po ito sa loob ng 6 na araw at sa ika-7 araw siya po ay nagpahinga. Nilikha niya po ang araw, ang buwan, ang bituin at lahat po ng kabundukan, kapatagan, karagatan at dagat. At sa ika-6 na araw, nilikha niya po tayo, ang mga tao. Nilikha niya po tayo ayon sa kanyang larawan at wangis. Wangis o larawan ng pinag-uusapan po rito ay hindi lamang ang ating pisikal na katangian, kundi ang espiritual na personalidad at moralidad. Na tayo po ay nilikhang buhay, tayo po ay nilikhang banal, walang kapintasan, at tayo po ay nilikhang umiibig sa isa't isa. Tayo po ay may kahalagahan at saysay. Kung babasahin ko po natin ulit ang ating binasa kanina, tayo po ang mangunguna. Sa lahat po ng nilalang ng Diyos, mga hayop, tayo po ay mayroong saysay at kahalagahan sa mundong ito. Meron po tayong seguridad dahil ang lahat ng pangangailangan po natin ay binigay na po ng Diyos sa atin. Ultimong proteksyon dahil kasama po natin ang Diyos. At gayon din tayo po ay mayroong pagkabilang sa isa't isa. Ngunit ano po ba ang nangyari? Bakit meron tayong pag-uusapan ng pagkakawalay? Tunghayan po natin. Sabi po sa Isaiah 59:2, ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw na makinig sa inyong mga dalangin. May malaking problema po tayo. At ito po ay ang kasalanan. Nasira ang magandang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Ang kasalanan po ang siyang nagwalay po sa atin. Siya po ang naghiwalay sa atin. Nasira po ang magandang plano ng Diyos. At ang kabayaran po ng kasalanan, maliit man o malaki, ito po ay kamatayan. At nangyari na nga po siya. Tayo po ay nawalay sa Diyos, nahiwalay po tayo sa Kanya, kaya may spiritual na kamatayan. Gayon din sa buhay natin, darating din po ang pagkakataon na tayo rin po ay mamamatay. So may physical din pong kamatayan. At dahil po sa ating pagkakasala, darating ang pagkakataon na tayo po ay haharap sa Diyos at Kanyang hahatulan. At dahil po tayo makasalanan, tayo rin po ay makararanas ng ikalawang kamatayan o ang pagkakabulid sa lawa na nagliliyab na asupre. So napakalaking problema po ng kasalanan. Napakalaking problema na tayo po ay nawalay sa presensya ng Diyos. Nakararanas na tayo ngayon ng takot, pangamba, pagkabalisa, kawalan ng direksyon sa buhay, kahihiyan, at kawalan ng pagkakakilala sa Diyos.
ang napakagandang plano ng Diyos sa atin ay nasira at napalitan po ng mga bagay na ito na siyang nagiging balakid po natin kung paano po tayo makikipag-ugnay sa Diyos. Napakalaking problema. Kaya po tayo ay may ganitong pag-uusapan, ang ating pagkakatubos. Ano po ba ang ginawa ng Diyos upang tugunan ang problema natin? Sabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi po dito, inibig tayo ng Diyos ng lubos-lubos na ibinigay niya si Jesus para pagbayaran ng ating mga kasalanan. Sabi nga sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyos po ang gumawa ng plano. Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo po ay muling mapanumbalik sa Kanya, nang muling mapanumbalik ang napakagandang ugnayan na meron po tayo, upang tayo mabalik kung saan po tayo nanggaling. At yung planong yun ay binigay niya o ipinakita niya nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na siyang nagbayad sa ating mga kasalanan. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos, tayo ngayon ay may pag-asang makabalik sa dating ugnayan sa Diyos. Ito po ay sa kagandahang loob ng Diyos at hindi po sa ating magawa. Kaya naman tayo ay pagmamay-ari na ng Diyos sa dalawang aspeto. Una po, tayo ay pagmamay-ari ng Diyos dahil tayo po ay Kanyang nilikha. Ngunit ang ikalawang aspeto, tayo po ay pagmamay-ari na ng Diyos dahil tayo po ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ito po ngayon ang ating pinagmulan. Nagmula po tayo sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Dumating din sa punto na nagkaroon tayo ng malaking problema at tayo nawalay sa Kanyang presensya dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit tayo po ay tinubos na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang ating pinagmulan. At ito rin po ang simula din ng ating bagong pamumuhay sa Kanya. At napakahalaga rin po na maunawaan muna natin ang ating pinagmulan nang sa gayon maunawaan po natin kung paano po tayo mamumuhay bilang Kanyang mga anak. Sumayin niyo nawa ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, maraming salamat po.